Habang papalabas sa pinagtatrabahuhang kumpanya si Alice, kaagad niya nakita si Mang Densyo, driver ng isa niyang kasamahan sa kumpanya at itinuturing niyang matalik na kaibigan. "Anong oras na ho, Mang Densyo? Bakit pa po kayo nandito?" Tanong niya rito. "Magandang gabi po, ma'am. Pinapasundo po pala kayo ni Ma'am Anya dahil po may paparty sa kanila at nais nilang pumunta kayo roon, ma'am." Wika ng matanda sa kanya na kaagad naman niyang ikinailing. Nakalimutan na naman niya. "Sige ho, Mang Densyo, tara na po." Kaagad naman siyang pinagbuksan ni Mang Densyo ng pinto ng sasakyan at agad na rin naman silang umalis. Nang makababa na sila, ay agad na bumungad kay Alice ang malaking bahay ni Miss V at marami nang nagkakasiyahang mga bisita sa loob. "Ma'am Alice, nandito na po pala kayo. Pasok na po kayo at kanina pa kayo hinihintay ni Madam sa loob." Aya sa kanya ng isang kasambahay ni Miss V. Habang naglalakad si Alice papasok sa bahay ni Miss V, ay marami na siyang nakitang nagiinuman at ang iba'y lasing na, habang ang iba naman nagsasayawan at ang iba ay naliligo sa pool. Siya naman ay agad na dumiretso kung saan naroon si Miss V at iba pang kasamahan nila sa opisina. "Miss Alice, nandito ka na pala." Saad ni Miss V nang siya ay makita. "Happy birthday, Miss V. I'm sorry, wala akong dalang regalo na maibibigay sa'yo. Pasensya na, talagang nawala sa isip ko. Alam mo naman, sa dami ng trabaho ko, halos hindi na ako magkamayaw kung anong uunahin ko." "Ano ka ba, Alice? Okay lang yan. Hindi naman importante yun eh. Ang mahalaga, nandito ka." Mabuti na lamang at napakabait nito at hindi man lang ito nagtampo sa kanya. Pagkatapos nilang mag-usap ni Miss V, ay kaagad naman itong nagpaalam para asikasuhin ng iba pa nitong mga bisita. Habang si Alice ay nakaupo sa isang mesa kasama ang mga kasamahan niya sa trabaho at nagiinuman. Habang tumatagal, mas lalong bumibilis ang pagsaling ni Alice ng alak. Hindi niya na namalayan ang oras at ang napansin na lamang niya, unti-unti nang nagsisiuwian ang mga bisita ni Miss V hanggang sa sila na lamang ang naiwan sa isang mesa kasama ang kanyang mga katrabaho. Eksaktong 11:30 ng gabi ay nagkakayayaan na silang umuwi at pareho-pareho na silang nakainom. Noon naalala ni Alice na wala siyang dalang sasakyan at napagdesisyonan niya na mag-taxi na lamang pauwi sa kanyang bahay. "Naku girl, kung magta-taxi ka pa uwi, anong oras na oh? Wala nang taxi kapag ganitong oras." Saad ng isa niyang kasama sa trabaho na si Grace. Agad namang nag-offer si Jasper na ihahatid siya nito sa bahay. Matagal nang may gusto kay Alice si Jasper at dahil sa busy si Alice sa trabaho, wala na siyang oras para sa mga ganoong bagay. Wala na siyang nagawa nang pinagbuksan na siya ni Jasper ng pinto ng sasakyan at kaagad naman siyang sumakay. Talagang ang wala ng taxi roon sa ganoong hating gabi na. Nang makababa na si Alice, muntik na siyang matumba dahil sa pagkahilo. Ngunit kaagad naman siyang nahawakan sa balakang ni Jasper at inalalayan siya nito papasok ng bahay. Halata rin dito ang kalasingan, ngunit kaya pa naman siguro. Hinatid siya nito hanggang sa kanyang kwarto. Naramdaman niya na sabay silang bumagsak nito sa malambot niyang higaan. Hindi alam ni Alice kung bakit gano'n na lang siya kung titigan ni Jasper. Hanggang sa unti-unting tila ba, nagkakasundo na ang kanilang mga mata sa hindi malamang dahilan. At unti-unting lumalapit ang mukha ni Jasper sa mukha ni Alice. Hanggang sa magkakalapit na ang kanilang mga labi at dahan-dahan ang inangkin ni Jasper ang kanyang mga labi. Sari-saring emosyon ang nararamdaman ni Alice, ngunit mas nanaig ang init na kanyang nararamdaman ng mga oras na yun. Hindi niya na napigilang maglabas ng ingay mula sa kanyang lalamunan nang mas higit pa ang gawin ni Jasper. Nagawa nilang dalawang maglabas ng init at nagawa nilang gawin ang bagay na iyon. Eksaktong 6:30 ng umaga nang magising si Jasper.
at nagulat nang hindi siya nito nakita sa tabi nito. Kaya dali-dali itong lumabas ng kwarto para siya'y hanapin. Ngunit datnan na lamang siya nitong nagluluto sa kusina. Nakita niya ito kaya binati niya ito. "Oh Jasper, gising ka na pala. Halika't kumain na tayo." Saad niya rito. Nagtaka naman ng lalaki dahil hindi man lang siya nito nakita na may kung anong pagsisisi sa ginawa nila kagabi. Ngunit binaliwala na lamang iyon ng lalaki at umupo na ito sa harap niya at nagsimula ng kumain. Pagkatapos nilang kumain, naghugas na siya ng pinagkainan nila at pagkatapos nun ay naligo na siya. Hindi pa rin makapaniwala si Jasper na parang wala lang sa kanya ang nangyari. Pagkatapos maligo ni Alice, ay lumabas siya ng banyo na nakatapi lamang para magbihis na sana. Nang makita niya si Jasper na nakaupo na sa kama niya at bigla itong tumayo at kinulong siya sa mga bisig at gumanti rin siya sa yakap na iyon sa kanya ni Jasper. Hinalikan siya nito sa noo at sa kanyang mga labi at gumanti naman siya. Hanggang sa dahan-dahan ay iba na naman ang kanilang nagawa. Talaga namang hindi na kayang pigilan ni Alice ang sarili ng mga oras na yun. Hindi niya na kayang ihinto pa ang ginagawa nila ni Jasper. Kaya naman tagumpay nilang narating ang dulo. Pareho silang nakahiga sa kama na tila ba pareho lamang nakakatapos maligo at kapwa sila basang-basa ng pawis. Pagkailang sandali, bumangon na si Jasper habang si Alice naman nakahiga pa rin sa kama at saka hinalikan siya ni Jasper sa kanyang noo at sa mga labi. Agad namang tumayo si Alice para magtungo ulit sa banyo para maligo ulit at pagkatapos ni Alice, sumunod naman si Jasper sa banyo. Pagkatapos nilang magbihis, nagpaalam nang umuwi si Jasper. Si Alice naman naiwan sa kanyang bahay. Wala naman siyang ginagawa nang tumawag si Jasper at inaya siyang lumabas. Kaagad naman siyang pumayag sa paanyaya nito. "Sige, dadaanan na lang kita dyan mamaya." Sagot ni Jasper kay Alice sa kabilang linya at agad naman itong pinatay ang tawag. Kaagad namang nagbihis si Alice ng sexy at magandang damit at maya-maya lamang dumating na si Jasper. Pagkababa ni Jasper sa sasakyan nito, agad itong pumasok sa bahay ni Alice dahil nakabukas naman ang pinto ng bahay niya at naghihintay na lamang siya sa sala. Napanganga si Jasper nang makita siya nito na naka-highway short na hindi naman sobrang iksi at naka-sleeveless na crop top at may shoulder bag na kulay itim. "Ano, tara na?" Tanong niya rito habang ito'y hindi nakasagot agad. Kita sa kanyang pananamit ang ganda ng hubog ng kanyang katawan. "Hoy, ano na? Tititigan mo na lang ba ako? Hindi na tayo aalis?" Tanong niya ulit dito. Oo, tara na." Sagot ni Jasper na halatang nahihiya. Pagkalabas nila ng bahay, agad naman silang nagtungo sa sasakyan ni Jasper. Pagdating sa sasakyan ni Jasper, agad siya nitong pinagbuksan ng pinto sa front seat at agad namang pumasok si Jasper sa driver's seat at pinaandar na ang sasakyan. Tamang-tama nang makarating sila sa restaurant, eksaktong 11 na. Pagkapasok sa loob ng restaurant, kaagad silang nilapitan ng isang waiter at kaagad na silang umorder ng makakain. Pagkatapos nilang kumain, lumabas na sila ng restaurant at nagtungo na sa kotse ni Jasper. Hindi alam ni Alice kung saan pa sila tutungo, ngunit nagpatianod na lamang siya. Dumiretso lamang pala sila sa isang park para mamasyal, hanggang sa hindi inaasahan ni Alice ang sumunod na nangyari. Bigla na lamang lumuhod si Jasper sa harap niya at tinanong siya nito. "Miss Alice de la Cruz, pwede ba kitang maging girlfriend?" Bahagyang namilog ang kanyang mga mata sa narinig mula sa binata. Nabigla siya kaya halos hindi niya nagawa ang sumagot kaagad. Napatingin siya sa paligid. Noon niya napansin na marami na palang taong nakatunghay sa kanila at yung iba napapatukso na sa kanila. Muli niyang ibinalik kay Jasper ang paningin niya. Nangungusap ang mga mata nito. Napalunok siya. Nabigla man
Ayaw niyang mapahiya ang lalaki. Jasper, ano kasi? Muli siyang umangat ng tingin, kaya narinig niyang muli ang pangangantsaw ng mga taong nakapaligid. Sige ba, pwede. Halos pabulong na sagot ni Alice kay Jasper at saka naman ito tumayo at kinulong siya sa mga bisig. Naging maganda naman ang araw na iyon para sa kanila ni Jasper. Pagkatapos, hinatid pa siya ng binata sa bahay niya, kaya inaya na lamang niya itong maghapunan na roon. 8:00 ng gabi, nagpaalam na si Jasper na uuwi na ito. Humalik pa ito sa mga labi niya bago ito umalis. Nang makarating na ito sa bahay, kaagad siya nitong tinawagan para kamustahin. Bahagya namang nakaramdam ng kilig si Alice at sa isang iglap lamang nagkaroon siya ng boyfriend. Ganoon pala ang pakiramdam. Matagal din silang nag-usap ni Jasper sa cellphone bago siya nagpaalam na matutulog. Nag-good night pa sila sa isa't isa't nagsalita ng I love you. Kinabukasan, 5:30 in the morning nang nagising si Alice. Kaagad siyang nagtungo sa banyo para maligo. Pagkatapos niyang maligo, nagbihis kaagad siya at tumungo na ng kusina para magluto ng breakfast niya dahil siya'y may duty. Habang nagluluto, nagring ang kanyang cellphone. Dali-dali naman niya iyong sinagot. Si Jasper ang tumatawag, kaya inimbitahan na lang niya itong sa bahay niya na mag-breakfast dahil magkasama naman silang papasok at iisa lang ang kumpanyang pinagtatrabahuhan nila. Mga ilang minuto lang ay biglang may nag-doorbell sa kanyang bahay. Alam niyang si Jasper iyon kaya agad niya itong binuksan. Good morning, sweetie. Bati sa kanya ni Jasper. Good morning too. Halika, pasok ka muna. Pagkasabi nun, pumasok na agad si Jasper sa bahay niya. Pagkatapos magluto, kumain na silang dalawa. Eksaktong 6:30 na nang makatapos silang kumain, kaya kinuha na ni Alice ang bag niya at saka umalis na sila. Hindi na siya nagdala ng sasakyan dahil gusto ni Jasper na sumabay na siya rito. Habang nagbabiyahe, nag-uusap sila. Kwentuhan ng iba't ibang bagay hanggang sa makarating na sila sa opisina. Kaagad silang nagpaalam sa isa't isa dahil magkaiba sila ng department. Tiyak, tambak na naman ang trabaho nila. 11:30 na nang namalaya ni Alice ang oras. Lunchtime na pala kaya kaagad siyang nag-text kay Jasper para yayain itong mag-lunch. Kaagad naman siya nitong pinuntahan sa office niya. Pagdating nito, tila ba uhaw na uhaw ito kung makahalik sa mga labi niya. Bahagya naman siyang nahiya at baka may makakita sa kanila. Buti na lamang, wala man lang tumingin sa kanilang gawi. Lumabas na sila ng building at pumasok sila sa isang sikat na fast food restaurant at umorder. Pagka-serve ng kanilang in-order, agad naman silang kumain. Katapos nilang kumain, agad silang umakyat sa kanilang opisina at bumalik na ulit sa trabaho. Si Alice ay bising-busy sa pagpirma ng mga papeles at si Jasper naman may iba ring kinabibisihan. Hapon na nang matapos ang kanilang mga trabaho. Nadatnan pa siya ni Jasper na nagliligpit ng mga papel at tamang-tama ang pagdating nito't uuwi na rin siya. Naglalakad sila papunta sa kotse ni Jasper habang nag-uusap hanggang sa nagpaalam ito na doon muna matutulog sa kanyang bahay. Sa hindi malamang dahilan, nagalak si Alice. Kaagad na siyang pumayag sa gusto ng kasintahan at alam niyang mayroon talagang mangyayari. Nang marating na nila ang sasakyan, kaagad na siya nitong pinagbuksan ng pintuan at dali naman siyang pumasok hanggang sa pinaandar na ni Jasper ang sasakyan at binaybay na nila ang daan pa uwi. Mga ilang minuto lang, nakarating sila sa kanyang bahay. Kaagad naman siyang nagbihis, pagkatapos agad siyang naupo sa sofa kung saan si Jasper nakaupo habang nanonood ng TV. Nakamaikling short lamang siya ng mga oras na yun, kaya kita ang makinis at maputi niyang balat. Pagkaupo niya, agad namang dumikit sa kanya si Jasper at inakbayan siya nito sabay halik sa kanyang ulo. Hanggang sa hindi niya namalayan na nagsisimula na naman pala si Jasper. Nagsisimula na naman itong painitin ang kanilang mga sarili.
Kaya naman wala na ring nagawa si Alice kundi ibigay ang gustong mangyari ni Jasper. Pero kung tutuusin, yun naman talaga ang gusto niyang mangyari. Kaya naman hindi niya napipigilan ng sariling maglabas ng ingay habang ginagawa na nga nila ang bagay na iyon. Pawisan at talagang lupaypay ang kanilang mga katawan nang marating nilang parehas ang dulo. Nagmistulang baliw si Alice sa puntong iyon ng mga pangyayari. Hindi niya inaasahan na kaya niyang isingit ang buhay pag-ibig niya sa kanyang trabaho. Kung dati pa sana niya pinansin si Jasper, sana dati pa niya naramdaman ang kakaibang kaligayahang lumukob sa kanyang buong sistema. Hindi niya alam ang kanyang pinasok, basta ang alam niya, napilitan siyang sagutin ng lalaki at naangkin naman na rin na siya nito nang siya ay nalasing. Dahil nga sa mga nangyari ay hindi na rin niya napigil ang tuluyang mahulog ang loob sa binata. Noong gabi ngang yun, malaya siya nitong nakuha. Halos wala nang mahihiling pa si Alice ng gabing yun. Halos wala siyang makapitan at talaga namang ramdam niya ang sayang dulot ni Jasper. Talaga nga namang kapwa sila napagod at nanginginig ang kanilang mga katawan. Medyo matagal din kasi ang kanilang pinagsaluhan at halos naubos ang kani-kanilang mga lakas. Ganun pa man, sulit ang lahat ng yun sapagkat pareho namang naibsan ng init ng kani-kanilang katawan. Nagawa pa siyang halikan ni Jasper sa kanyang noo nang ito ay umalis sa kanyang tabi. Naging madalas ang pangyayaring iyon sa pagitan nila ni Jasper. Hanggang sa kinailangan ni Jasper ang umalis sa loob ng 1 buwan dahil ito ang naka-assign sa business trip na dadaluhan ng kanilang kumpanya. Isa si Jasper sa representative kaya naman wala nang nagawa pa si Alice kundi ang matyagang maghintay kung kailan babalik ang nobyo. 1 linggo pa nga ang nakalipas ay labis na siyang nangungulila sa binata, lalong-lalo na ang madalas nilang gawin. Tuloy ay hindi alam ni Alice kung sino ang makakapawi ng init na kanyang nadarama sapagkat wala nga ang kanyang nobyo. Inisip na lamang niya na sana bumilis na ang mga araw. Sabik na kasi siya sa nobyo at alam niyang ganoon din naman ito sa kanya. Nagkakatawagan naman sila ngunit hindi iyon sapat. Mas gusto niyang maramdaman ang physical touch mula rito. Gusto niyang maramdaman ang init ng bawat halik at yakap ng lalaki. Gusto na niyang maramdaman kung paano siya nito pinapasaya pag magkatabi sila. Kaya naman ang bawat araw ni Alice ay naging malungkot. Ngunit wala siyang nagawa kundi ang maghintay. Wala naman kasi siyang ibang pagpipilian kundi iyon lamang. Isang araw, walang pasok sa opisina kaya nagpasya si Alice na pumirmi na lamang sa bahay. Kasalukuyan siyang naliligo nang maalala ang mga tagpo sa pagitan nila ni Jasper. Tila ba ay sinilaban siya ng apoy at kaagad na nag-init ang kanyang katawan. Kaya naman binalak niyang gawin ang bagay na iyon sa kanyang sarili hanggang sa bigla na lamang namatay ang shower. Dahilan kung bakit siya napahinto. May shampoo pa naman ang kanyang buhok kaya hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Kumuha na lamang siya ng tuwalya at nagtapi. Baka nagloloko na naman ang linya ng tubig sa kanyang banyo. Wala pa naman siyang taga-ayos. Kailangan niya ring tapusin ang paliligo. Kukuha na lang sana siya ng tubig sa ref, ngunit masyado iyong malamig at tinatamad siya. Lumabas siya ng bahay at maghahanap sana ng pwede niyang utusan at magbabayad na lamang siya. Maya-maya pa, nakita niya si Kaloy, ang namamasukan sa kapitbahay niya bilang isang houseboy. Sa tansyan niya, naglalaro sa 30 ang edad ni Kaloy. Minsan na rin kasi niya itong inutusan, kaya kilala na niya ang pangalan nito. Mabuti na lamang at mabait si Kaloy, kaya naman kahit wala itong damit pang itaas at pawisan ito, pumayag itong tulungan siyang ayusin na naman ang nagloloko niyang shower. Pumasok na nga siya sa bahay habang nakasunod naman sa kanya si Kaloy. Noon niya naalala na nakatapi lamang pala siya ng tuwalya ng mga oras na yun. Hindi man lang siya nahiya na lumabas ng bahay. Narating na nga niya ang banyo habang nakasunod pa rin si Kaloy sa kanya.
Naaamoy niya ang hindi kanais-nais na amoy na nanggagaling sa katawan ni Kaloy. Ngunit sa hindi malamang dahilan, naa-attract siya roon hanggang sa hindi niya na namalayan na nakatitig na pala siya kay Kaloy habang abala ito sa pag-aayos ng kanyang shower. Napalunok siya at tila ba bigla na naman siyang nakaramdam ng init. Hanggang sa napalingon sa kanyang gawi ang lalaki. Nahuli siya nitong nakatitig ng malagkit sa katawan nito, ngunit hindi man lang siya umiwas ng tingin. Bagkus, napakagatlabi siya sa harapan ni Kaloy na siyang dahilan kung bakit napag-isipan siya nito ng berde. "Ma'am, mukhang may bala kayo ah." Puna ni Kaloy na hindi naman niya tinugon. Sa mga oras na iyon kasi ay tila sinasaniba na siya ng masamang espiritu. Nawawala na siya sa kanyang sarili at tuluyan na siyang nilamon ng init hanggang sa namalayan na lamang niya na magkadikit na sila ni Kaloy. Sino ba namang lalaki ang hihindi sa kanya? Isinawalang bahala na lamang ni Alice ang lahat. Wala na siyang pakialam. Ang mahalaga, mapawi man lang ni Kaloy ang init na kanyang nararamdaman. Lalo pa at labis na siyang nangungulila sa kanyang kasintahan ng mga oras na yun. Napakaswerte naman ni Kaloy at nagawa siya nitong hawakan. Hanggang sa maya-maya pa nga ay tuluyan na nilang ginawa ang bagay na yun. Para bang ayaw niya nang matapos ang tagpong yun. Kaya naman nang matapos si Kaloy, inayos na ang sarili. Mukhang hindi naman niya na kailangan pang bayaran si Kaloy sa ginawa nitong pag-aayos ng kanyang shower. Pagkatapos ng nangyari, bumalik sa normal ang lahat. Naging masigla ulit si Alice at pakiramdam niya ay isa siyang sasakyan na muling nakondisyon ng magkaroon ng gasolina. Tiyak na makakaya na niyang hintayin ang pag-uwi ng nobyo, lalo at kaya rin naman palang pawiin ni Kaloy ang init na nararamdaman niya.